Maraming kwento ang nagsusulputan sa bawat kanto, sa bawat tahimik na baryo, mga kwentong tinatago sa ilalim ng mga ngiti at dasal. Ngunit ngayong gabi, isang lihim ang ilalantad. Isang pagtatapat mula sa isang lalaking nabuhay sa pagitan ng pag-ibig at bangungot. Si Bong. At ito ang kwento ng asawang minahal niya, at ng halimaw na nasa kanyang likod. Nagsimula ang lahat nang makilala ko si Ella. May kakaiba sa kanya, simula pa lang. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagliliyab na uling sa gitna ng kadiliman, at ang kanyang ngiti ay nakakabighani, ngunit may bahid ng misteryo, tila ba may lihim na itinatago. Ako si Bong, isang simpleng mangingisda na sanay sa dagat at sa araw-araw na paggawa, ay nabighani sa kanya. Akala ko, ang misteryo na yon ay bahagi lamang ng kanyang kagandahan, isang bagay na unti-unti kong madidiskubre habang kami ay nagsasama. Hindi ko alam na ang misteryo pala na iyon ay isang bangungot na magpapabago sa aking buhay magpakailanman. Kami ay ikinasal sa isang simpleng seremonya sa lumang simbahan dito sa Capiz. Masaya ako. Sa wakas, may makakasama na ako sa buhay. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng kakaibang sigla sa aming munting bahay malapit sa dagat. Ngunit, kasabay ng sigla ay ang mga kakaibang pangyayari. Unang napansin ko ang kanyang mga gawi sa gabi. Madalas siyang lumabas ng bahay pagkalubog ng araw. Kapag tinatanong ko kung saan siya pupunta, ang sagot niya ay laging malabo. Namasyal lang, o nagpahangin lang sa tabing dagat. Hindi ko gaanong pinansin sa una, iniisip na sanay lang siya sa simoy ng gabi. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, naging mas madalas ang kanyang pagkawala sa gabi. Minsan, bumabalik siya ng madaling araw, ang kanyang damit ay may bahid ng putik o kung minsan ay may kakaibang amoy na tila sariwang lupa at pabulok na karne. Naging palusot niya na lang na galing siya sa pamilihan o naghahanap ng panggatong. Ang amoy. Iyon ang pangalawang napansin ko. Isang kakaibang amoy na tila pinaghalong luma, tuyong lupa at isang bagay na amoy sariwang karne. Madalas itong lumilitaw kapag darating siya mula sa kanyang mga pagala-gala. Nagtanong ako sa kanya, Ella, anong amoy yan? Ngumingiti lang siya at sinasabing, amoy ng lupa lang yan, Bong. Alam mo na, ang lupa dito sa probinsya. Ngunit hindi ako kumbinsido. May mali. May labis na mali. Nagsimula akong magkaroon ng bangungot. Mga panaginip na puno ng dilim, ng matutulis na ngipin, at ng mga boses na naririnig ko ang mga pangalan ng mga nawawalang hayop sa aming baryo. Oo, may mga kakaibang pagkawala ng mga manok, baboy, at kahit mga aso sa paligid. Ang mga tao ay nagkukwentuhan, siguro ay aswang, ngunit ako, bilang isang praktikal na tao, ay binaliwala ang mga iyon. Hindi ako naniniwala sa ganoong bagay. O, hindi pa. Isang gabi, nagkunwari akong tulog. Narinig ko ang mahinang kaluskos ng banig. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata, sapat lamang upang masilip ang silid. Nakita ko si Ella na bumangon mula sa aming higaan. Nagtago siya sa dilim upang magbihis. Ngunit sa halip na damit, nakita ko siyang nagtatali ng kung anong bagay sa kanyang baywang at binti, mga tela na tila pampaliit. Nagulat ako nang makita kong ang kanyang katawan,
mula sa baywang pababa, ay tila may kakaibang hugis, mas payat, at ang kanyang mga kuko sa paa ay tila mas mahaba kaysa karaniwan. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa dilim habang naglalagay siya ng kung anong likido sa kanyang mga katawan na nagbigay sa kanya ng kakaibang kulay sa ilaw ng gasera. Ang nakita ko ay hindi isang ordinaryong tao. Ang kanyang mga kilos ay maingat, tila hindi niya gustong gumawa ng anumang ingay. Lumabas siya ng pintuan, at dahil sa aking pagkabigla, hindi ko namalaya na nakabukas ang isang bintana. Tumingin ako, at nakita ko ang isang figure na gumagapang sa dilim. Ang kanyang katawan ay tila nakabaluktot sa kakaibang paraan. Ang kanyang mga braso at binti ay tila humaba ng humaba habang gumagapang siya palayo sa bahay. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa buwan, at ang tunog ng kanyang paggalaw ay parang kaluskos ng tuyong dahon, kasabay ng mahinang parang dila na lumalabas at bumabalik. Aswang. Ito ang salita sa aking isip. Ang aking asawa ay isang aswang. Ang katotohanan ito ay tumagos sa aking kalamnan na parang matalim na punyal. Ang babaeng mahal ko, ang babaeng pinakasalan ko, ay isang halimaw na nagkukubli sa ilalim ng balat ng isang tao. Kinabukasan, bumalik si Ella, tila walang nangyari. Ang kanyang mga mata ay naging malambing muli, ang kanyang ngiti ay nakakabighani pa rin. Ngunit para sa akin, ang lahat ay nagbago. Ang kanyang pagiging asawa ay naging isang sumpa. Hindi ko alam kung paano siya haharapin. Kung paano ko siya titingnan nang hindi nakikita ang halimaw na bumubulagta sa gabi. Ang mga sumunod na araw ay isang bangungot. Bawat gabi, pilit akong nagkukunwaring tulog, habang ang aking puso ay malakas na kumakabog sa aking dibdib sa takot. Naririnig ko ang kanyang pagbangon, ang kanyang paglabas, at ang tunog ng kanyang kakaibang paggalaw palayo. At bawat umaga, bumabalik siya, tila walang nangyari, at nagluluto ng almusal na parang ang pinakamaamong nilalang. Nagsimula akong magbasa ng mga lumang libro at magtanong sa mga matatanda tungkol sa mga aswang. Ang mga kwento ng kanilang paghahanap ng atay, ng kanilang paggamit ng mahabang dila upang kunin ang puso ng kanilang biktima, ay nagpataas ng aking balahibo. Ang bawat detalye ay tumutugma sa mga palatandaan na nakita ko. Nalaman ko ang kanilang kahinaan, bawang, asin, sibat na gawa sa kahoy ng kawayan. Ngunit paano ko magagamit ang mga ito laban sa babaeng minsan kong minahal? Ang babaeng pinaniniwalaan kong may kakayahang bumalik sa kanyang sarili? Isang gabi, hindi ko na kinaya ang takot. Habang nakahiga siya sa tabi ko, mahimbing na natutulog, o nagkukunwari lamang na natutulog, hindi ako sigurado, pilit kong inisip ang isang paraan. Hindi ko pwedeng ipagsabi ang kanyang sekreto. Sino ang maniniwala sa akin? Isa lamang akong baliw sa kanilang paningin, lalo na dito sa Capiz kung saan ang mga kwento ay nagiging chismis. At kung malaman nila, alam kong magkakaroon ng kaguluhan, at si Ella, sa kanyang estado, ay hindi magiging ligtas. Ang mga pangyayari sa labas ng aming bahay ay lalong lumala. May isang bata na nawawala, at ang mga baboy ng kapitbahay ay patay, walang bakas ng dugo, tila inubos ang laman loob. Ang kwento ng mga tao ay lalong lumakas, at ang mga salitang, aswang, ay lumilipad sa hangin tulad ng mga multo.
Alam kong si Ella ang may kagagawa nito. At ako, ang kanyang asawa, ay kasama sa kanyang kasalanan sa pagiging tahimik. Hindi ko na makayanan ang bigat ng lihim na ito. Ang pagmamahal na naramdaman ko para kay Ella ay unti-unting napalitan ng takot at pagkasuklam. Ngunit kasabay nito ay ang kakaibang pakiramdam ng responsibilidad. Hindi ko alam kung bakit, ngunit pakiramdam ko ay kailangan ko siyang protektahan sa kanyang sarili, at protektahan ang aming baryo mula sa kanya. Ang gabi ay bumibigat. Ang hangin ay lumalamig. Naririnig ko ang mahinang paghilik ni Ella sa aking tabi. Ngunit sa aking isip, hindi ito ang tunog ng isang natutulog na asawa, kundi ang tunog ng isang naghihintay na halimaw. At sa pagitan ng dilim at ng aking takot, kailangan kong gumawa ng isang desisyon. Isang desisyon na magbabago sa aming buhay, at marahil, sa kapalaran ng buong bayan. Kinabukasan, ginising ko si Ella ng mas maaga. Ang sikat ng araw ay humahalik sa kanyang mukha, at sa sandaling iyon, nakita ko muli ang babaeng minahal ko. Ang mga mata niya ay nagtataka, bakit? Bong! Maaga pa. Umupo ako sa kanyang tabi. Ang puso ko ay kumakabog. Ella, simula ko, may kailangan akong itanong sa iyo. Napansin niya ang bigat sa aking tinig. Ang ngiti sa kanyang mukha ay unti-unting nawala. Ano yun, Bong? Tanong niya. Hindi ako makatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Ang mga gabi. Ang iyong mga paglalakbay. Huminga ako ng malalim. Alam ko, Ella. Nakita ko ang lahat. Maya-maya, naramdaman ko ang paglamig ng hangin sa silid. Tumingin ako kay Ella. Ang kanyang mukha ay blanco, walang emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang kakaibang liwanag. Isang liwanag na hindi ko nakita dati sa sikat ng araw. Ano ang nakita mo, Bong? Tanong niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng panganib. Ang iyong pagbabago. Ang iyong paggalaw sa dilim, sagot ko. Ikaw ay isang aswang, tama ba? Sa sandaling iyon, ang hangin ng silid ay tila nagbago. Hindi ko maipaliwanag, ngunit naramdaman ko ang bigat ng kapangyarihan na nagmumula sa kanya. Ngunit sa halip na magalit, nakita ko ang isang bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Isang lungkot na mabilis na nawala. Paano mo nalaman? Tanong niya. Nakita kita. Noong isang gabi. Nagkunwari akong tulog, sagot ko. Bumangon siya at lumayo sa akin. Humarap siya sa bintana, tinitigan ang labas. Akala ko ay ligtas ka sa akin. Ligtas? Tanong ko, may bahid ng pait sa aking tinig. Habang ang mga tao ay nawawala. Habang ang mga hayop ay namamatay ng walang bakas ng dugo. Humarap siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hindi ko yun sinasadya, Bong. Parte ito ng aking sumpa. Humakbang ako palapit sa kanya. May paraan ba para matapos ang sumpang ito, Ella? May paraan ba para bumalik ka sa pagiging Ella na nakilala ko? Ang Ella na minahal ko? Natahimik siya. Isang mahabang katahimikan na tila ba walang katapusan. Sa wakas, nagsalita siya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Mayroon. Ngunit. Mahirap. Napakahirap.
Sinabi ni Ella sa akin ang kwento ng kanyang pamilya. Isang sinaunang sumpa na minana mula sa kanilang mga ninuno, na di umano'y nagmula sa pinakalumang lahi ng aswang sa Capiz at Iloilo. Hindi ito nakukuha sa kagat o sa mahika, kundi nasa dugo ng mga babae sa kanilang angkan. Ang tanging paraan para matigil ang sumpang ito ay sa pamamagitan ng isang matinding pagbabago. Hindi ito tungkol sa isang halaman o mahika, kundi sa isang matinding laban sa sarili. Kailangan niyang ganap na itakwil ang kanyang likas na uhaw sa laman, magpataw ng matinding disiplina sa sarili, at magbigay ng tunay na pagsisisi. Kailangan niyang harapin ang kanyang sarili, ang halimaw sa loob niya, at piliing maging tao sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang proseso ay nangangailangan ng pananampalataya, ng pagtalikod sa madilim na gawi, at ng pagtanggap ng tunay na pagbabago sa puso at isip. Kung malalampasan niya ito, magiging normal siya muli. Kung hindi, mawawalan siya ng sarili at tuluyang magiging isang walang isip na halimaw. Narinig ko ang kanyang kwento, at sa halip na matakot, naramdaman ko ang awa. Ito ay isang sumpa, hindi isang pagpipilian. Tutulungan kita, Ella, sabi ko, ang aking tinig ay matatag. Tutulungan kitang makalaya sa sumpang ito. Ang kanyang mga mata ay nagkislapan ng pag-asa. Bong! Bakit? Dahil minahal kita, Ella. At sa kabila ng lahat ng ito, may natitira pa rin sa pagmamahal na iyon. At naniniwala ako na kaya mong bumalik sa pagiging ikaw. Nagsimula ang aming laban. Hindi na ito isang paglalakbay sa bundok, kundi isang paglalakbay sa loob ng kanyang kaluluwa. Nagpasya kaming lumayo muna sa Capiz. Nagpaliwanag ako sa mga kapitbahay na kinailangan naming dumalaw sa aking may sakit na tiyahin sa malayo, sa isang liblib na bayan sa Antique, upang hindi na kami paghinalaan. Kailangan namin ng kapayapaan para magawa ito. Sa liblib na bayan, nagsimula ang pagsubok. Bawat gabi, kinailangan niyang labanan ang gutom. Naglagay ako ng mga bawang sa aming bahay, hindi para itaboy siya, kundi para paalalahanan siya kung ano ang kanyang pinipigilan. Ang amoy ng asin ay laging nasa paligid, pati na rin ang krusipiho na inilagay ko sa bawat sulok ng aming bahay. Ang kanyang mga gabi ay puno ng paghihirap. Narinig ko siyang nanginginig sa aming higaan, ang kanyang hininga ay bumibigat. Kung minsan, ayaw niyang matulog, natatakot na batalyahin siya ng uhaw sa kanyang panaginip. Kung minsan, nagigising ako na hawak niya ang aking braso ng mahigpit, ang kanyang mga kuko ay bahagyang lumalabas, at ang kanyang mga mata ay nagtataka, Bong. Gutom ako. Labanan mo, Ella, sabi ko, at hinahawakan ang kanyang kamay. Hindi ka nag-iisa. Kaya mo yan. Ang kanyang pagbabago ay dahan-dahan. Unti-unti niyang binago ang kanyang mga gawi. Sa halip na lumabas sa gabi, pilit siyang nanatili sa bahay. Kinailangan niyang maghanap ng ibang pagkain upang labanan ang kanyang gutom. Nagsimula siyang magbasa ng Biblia, isang bagay na hindi niya ginagawa dati. Sinubukan niyang magdasal, at sa bawat pagbigkas niya ng mga salita, nakita ko ang paghihirap sa kanyang mukha. May isang gabi, nagkaroon siya ng matinding lagnat. Nanginginig ang kanyang katawan, at ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa dilim.
Akala ko, ito na ang katapusan. Akala ko, tuluyan na siyang sesuko sa halimaw. Ngunit sa halip na magpatuloy sa paghihirap, nakita ko ang kanyang mga mata na naglabas ng mga luha. Tunay na luha, hindi luha ng isang nilalang na gutom, kundi luha ng isang taong nagsisisi. Bong, sabi niya, ang kanyang tinig ay nanginginig, patawarin mo ako. Sa lahat ng nagawa ko, umiyak ako kasama niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na may nagbago. Naramdaman ko ang paggaan ng kanyang aura. Ang init na dumadaloy sa kanyang katawan ay naging normal. Ang kanyang mga kuko ay bumalik sa pagiging normal. Ang kanyang mga mata ay naging mapayapa. Ito ang pagbabago. Hindi ito tungkol sa mahika o halaman. Ito ay tungkol sa tunay na pagsisisi, sa paglaban sa kasamaan, at sa pagpili ng kabutihan. Naging matindi ang kanyang laban sa sarili. Nakita ko ang bawat hirap, bawat kirot, bawat pagpupumiglas. At sa bawat isa, nanatili ako sa kanyang tabi, ang kanyang pag-asa, ang kanyang lakas. Ang sumpa ay hindi tuluyang nawala sa isang iglap. Ito ay isang proseso. Ang uhaw ay naroon pa rin kung minsan, ngunit hindi na kasing tindi. Ang kanyang mga mata ay kung minsan ay nagiging madilim pa rin, ngunit mabilis na nawawala. Ang mahalaga ay ang kanyang pagpipigil sa sarili. Ang kanyang pagpili. Ngayon, bumalik na kami sa Capiz. Nabubuhay kami ng isang payapa at normal na buhay. Ang mga kwento tungkol sa aswang ay unti-unting nawala. Ang mga tao ay nakalimot na sa mga pangyayari, o kung hindi man, ay binaliwala na lamang. Ngunit ako, si Bong, ay hindi makakalimot. Ang kwento ng aking asawa ay isang paalala sa akin ng kapangyarihan ng pag-ibig, ng pag-asa, at ng posibilidad ng pagbabago, kahit sa pinakamadilim na bahagi ng ating pagkatao. Ang aking pagmamahal ang naging tulay niya pabalik sa pagiging tao, at ang kanyang pagpipilian ang nagpanatili sa kanyang kaluluwa. At sa bawat gabi, kapag nakikita ko siyang mahimbing na natutulog sa aking tabi, pinasasalamatan ko ang Diyos sa pangalawang pagkakataon na ibinigay sa amin. Ang kanyang lihim ay hindi na isang sumpa, kundi isang patunay ng aming pagmamahalan at pagbabago.